Duterte, you will testify according po sa inyong statement. I was already invited by some members of the Justice Committee ng House na mag-a-appear daw ako as a witness dito sa hearing ngayon sa House. So, doon mismo sa doon sa article on ill-gotten wealth, done declaration sa SALN, tsaka yung involvement nila, Sara, ng Duterte family sa illegal... Nag-release po ng statement ang kampo ni Vice President Sara Duterte saying, as the House Committee on Justice is set to begin proceedings on impeachment complaints against her, Duterte said the hearing is allegedly being used to create a mini trial and maintained that there is no rule requiring her to personally appear before the committee. She added that she has already submitted her answer and ad cautelam and argued that the complaints should be dismissed due to lack of evidence. Mas pipiliin kong ilaan ang aking oras sa pagtulong sa mga Pilipino, lalo na sa pagbibigay ng paalala, diretso sa mga komunidad upang maibsan ang hirap sa gastusin ng mga pamilyang higit na nangangailangan. Yan po ang sinabi ni VP Sara. Ngayon lamang, your reaction to that? So, yan ang magiging na posisyon ng isang taong hindi kayang i-counter yung ebidensya. Ngayon, yung about the mini trial ang sinasabi. Yan mismo yung in-spell out ng Supreme Court doon sa decision nila na kailangan mag-imbestiga kayo doon sa Committee on Justice. Doon pa lang, parang preliminary investigation bago nyo isampa sa korte sa impeachment court sa Senado. So, yun. Ano? Ngayon, yung kanyang appearance naman, binibigyan siya ng opportunity to defend herself. Ngayon, kung i-waive mo yan, problema mo yan. Di ba? This hearing will go on, will continue, even without her participation. Option niya yun. Tuloy na nga today, actually ongoing na yung unang araw nga ng pagdinig dito sa impeachment complaint against Vice President Sara Duterte. Pero a lot of people are asking, bad timing ba? Kasi syempre, di ba, we are experiencing crisis ngayon, na oil crisis natin ngayon. So, ang dami naghihirap, di ba? Ang ating mga PUV driver, lahat na apektado nito. So, do you think na parang sinasabi nila, nag-aaksaya ba tayo ng panahon dito sa impeachment na to kaysa tugunan natin yung pangangailangan ng buong bayan? Alam niyo po, the government should be able to multitask. Lahat yan kailangan matugunan. Hindi pwedeng pag may isang emergency, you drop everything, di tututo ka lang. May iba't ibang ahensya na may kanya-kanyang tungkulin. Itong House, sila tungkulin nila yan. Constitutional duty nila yan. Nagawa rin naman nila yung kanilang tasking na ipasa yung pagtanggal ng excise tax. Emergency powers. Oo, so, ginawa nila. In fact, inuna nila yon dito. So, ano lang yan? All of these things can go hand in hand kasi importante yung accountability. Di ba, pagka hindi natin to gawin ngayon, kailan pa natin gagawin? Di ba, worse, kung magkakaroon ka ng magnanakaw na presidente, di ba, yun yung papakita natin dito sa impeachment na to.